Panibagong insidente na naman ang naganap sa West Philippine Sea, sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China Coast Guard. Muling hinarang at binumba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas, na magdadala lang sana muli ng resupply sa BRP Sierra Madre, kung saan naroon ang ilang tropa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nagbabantay sa teritoryo ng bansa. Halos paulit-ulit na lang nararanasan ng ating mga kasundaluhan ang nakakapikon at nakakagalit na pangbubuli ng China. Pero sa kabila nito pilit pa rin na nagiging kalmado ang ating mga kasundaluhan. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea nitong Saturday, na nagsagawa ang China ng mga irresponsableng aksyon sa West Philippine Sea, salungat sa mga panawagan nito sa kapayapaan at dialogo. Ang sistematiko at pare-parehong paraan kung saan ang PRC, People's Republic of China, ay patuloy na isinasagawa ang mga illegal at irresponsableng aksyon na ito, at pinasinungalingan ang pagkukunwaring pagsasabi nito ng kapayapaan, dialogo, at pagsunod sa internasyonal na batas, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea. Inilabas ng task force ang pahayag kasunod ng insidente kung saan hinarang at inatake ng China Coast Guard ang Philippine supply vessel na Unaiza Mi 4, gamit ang water cannon malapit sa Ayungin Shoal noong Saturday, na nagdulot ng mga pinsala sa naturang barko. Ang Armed Forces of the Philippines ay naglabas ng video na nagpapakita ng halos 1 oras na pag-atake sa pinagtatalunang karagatan, na minarkahan ang pinakabagong pangyayari ng mga komprontasyon na kinasasangkutan ng paggamit ng water cannon at banggaan sa mga barkong Pilipino. Iginigit ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagkapanalo ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at sa 2016 Arbitral Award, na nagkukumpirma sa teritoryo nito sa rehiyon. Iniulat ng AFP na ang mga sasakyang pandagat ng China ay nagsagawa ng mapanganib na mga manyobra na nagdulot ng malubhang pinsala sa barko ng Pilipinas at nasugatan ang mga tripulante. Sa kabila nito, nagbigay ng tulong ang 2 sasakyang pandagat ng Pilipinas, ang BRP Cabra at ang BRP Sindangan, na umalalay sa resupply mission na matapos bago magtanghali. Ang mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal ay umaasa sa regular na resupply mission para sa mga pangangailangan na naninirahan sakay ng derelict Navy ship na BRP Sierra Madre. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na patuloy nitong igigiit ang mga karapatan sa teritoryo ng bansa, na nananawagan sa China na ipakita ang responsibilidad at pagiging mapagkakatiwalaan nito bilang miyembro ng internasyonal na komunidad. Ang Pilipinas ay hindi mapipigilan sa pamamagitan ng mga nakaakbang mga pagbabanta. Mula sa paggamit ng ating mga legal na karapatan sa ating mga maritime zone, kabilang ang Ayungin Shoal na bahagi ng ating EEZ at continental shelf, sabi ng task force. Hinihiling namin na ipakita ng China sa gawa at hindi sa salita na ito ay isang responsable at mapagkakatiwalaang miyembro ng internasyonal na komunidad. Dagdag ng National Task Force, ang pinakahuling paghaharap na ito ay kasunod ng isang pahayag ng pagbisita sa kalihim ng Estado ng US na si Antony Blinken, na nagpapatibay sa mga pangakong ironclad ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Maynila sa South China Sea. Si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ay nagpahayag ng suporta para sa Maynila laban sa paulit-ulit na mapanganib na manyobra at mga water cannon ng China upang guluhin ang mga aktibidad na ayon sa batas ng Philippine Coast Guard sa Philippine EEZ. Pahayag nito sa X na dating Twitter, na inaakusahan ang Beijing ng paglabag sa internasyonal na batas at kalayaan sa paglalayag ng Pilipinas. Ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea ay sumasalungat sa mga claim ng ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, sa kabila ng internasyonal na desisyon laban sa legal na batayan nito. At sa side naman ng China, na tanging historical claims lang ang kanilang ipinaglalaban na wala namang basehan, na ibinasura ng UNCLOS noong 2016, na kahit sino ay hindi maiintindihan kung saan nanggagaling ang mga ipinaglalaban nilang lines. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.